So, good day guys. So, ito na yung update sa solar setup dito sa parents ko sa Dait Camarines Norte. So, nag-add tayo ng apat na solar panel na 700 watts, no, na bifacial. So, tatlong LED ay tatlong 700 watts ang kinabayad natin dito kay LED na 60 ampere. So ayan, naka-series connection tayo. Ang voltahe ng panel niya is 123.4 volts. May pumapasok na 12 ampere galing sa panel. Tapos ang battery natin 27.96. Naka-set lang tayo ng 28 volts eksakto. Tapos yung amperahe pumapasok sa kanya is 52 ampere papunta sa baterya. Malapit na rin kasing mapuno. Ayan. So ito yung amperahe natin. Meron tayong 5.8 ampere, almost 1,200 watts na load. Dalawang water pump na na 1 HP yan. So naka 240 volts tayo sa setting dito kay S na D. Tingnan natin, hindi makita nakasulat. Ayan. Ang setting natin sa case na din na yan, 27 volts yung battery, 240 volts AC yan yung output natin. And load natin 45% sa 3 kilowatt. Kapapatay lang nung rice cooker. So lahat na tayo dito naka full off grid tayo. Tatlong refrigerator, panggawa ng yelo. Tapos dalawang water pump, sabay umaandar ngayon. So ang init. So ayan, 5.8 ampere kuha niya. Tapos ang inuhugot niya sa solar or battery yan, 61 ampere yung hinuhugot niya na DC. So ito yung modified natin na LEJOY 400 watts na LEJOY. Pero may minodified natin. So ang pinapasok niya biglang kumilimlim bumaba yung amperahe. So yung reading niyan times 2 parati kasi minodified natin yan. Yung pag nag 3 ampere na to, 6 ampere siya. Ganon din dito sa baba. Pag nag 10 ampere, nasa 20 ampere. So maximum niya na niload na is ang panel na kinabit ko sa kanya is 700 watts na bifacial. Ang pinapasok sa kanya na is 20 ampere na amperahe. Naka 27 volt setup tayo. Tapos ang full niya, kapag sinukatan mo nitong clamp meter, hanggang 24 to 25 ampere ang full niya. Pero kung hindi mo pa na-modified yan, ang limit lang niya hanggang 20 ampere lang. Hanggang 20 ampere lang sa 24 volts sa 700 watts. Hindi niya na ma-maximize yung 700 watts na panel. So nung minodified na natin, ang nakukuha niya 660, may 40 watts na loss dahil sa haba rin ng wire. 660 watts yung full netong 400 watts na napoproduce na power. 660 dun sa panel na 700 watts. So yan, tag-iisa na rin sila ng mga breaker, MCCB. Tapos dati wala tayong breaker na ganito. Nagdagdag na tayo ng breaker. So 160 ampere yan. Ayan, 160 ampere. Tapos ito, tago 120, 25, 120 ampere. Para dun sa LEJOY na may sarili din siyang breaker yan. LEJOY na 60 ampere. Ito, napapaligam-gam niya rin tong breaker na to. Yan, tumataas na yung araw. So, ayan, sa display niya, nagbabago-bago. Sukatan nasa natin ang actual na amperahe. Tayo lang natin tumaas yung araw. Ayan tumaas na yung araw. 12 ampere ang reading niya. Pero tingnan mo rito sa yan, 24 ampere. Yan times 2.
Kapag yung original kasi na sensor pa hindi mo binago, hanggang 20 ampere lang hindi ko na ma-maximize kaya may binago ko dyan sa circuito ng LEJoy na yan na 400 watts. So, katumbas niya na rin niya si LEJoy 800 watts. Ito 600 watts eh. Pero minodified ko na rin yung mga yan. Dinagdagan natin ng MOSFET para mas matibay siya. Bale, tag-isang panel to 550 watts, 550 watts, tapos ito 700 watts. Kulit no. Itong 400 watts niloadan natin ng 700 watts. So, kapag hindi mo binodified, sira talaga to, masisibak yung LEJoy na yan. So, may binago tayo sa mga pyesa niyan. Ito ano, 31 ampere, 33, opal 33. Yan, kumulimlim. 27.7. So, yung, ano yan, kalahati niyan, ito. Ayan, 23.5. So, yun yung wire niyan. Ayan, ito, ayan. Ayan, o. LEJoy na 400 watts. So, yun. Dati kasi pansit yung mga wire ko. Wala pa nito mga breaker. Daming splicing. So, ito isang breaker. Ano yan, ito lang yung bumabala sa battery. So, magulo pa yung wire ng BMS ko. Hindi ko pa naiayos. Ayan. BMS. Nagbo-balancing pa kasi tayo nito mga baterya. Kasi meron naman bababa yung amperahe dito. 314 kasi to. 314 EH. Tapos yung isa 280 EH. So, pinag-aanoan natin, pinaparehas natin yung ampere hour ng mga battery para tugma sa charging. Hindi siya nagko-conflict. So, meron din tayong mahiwagang bumbilya. Kapag nag-overvoltage na yung isang cell, pan-discharge natin para masiksik yung karga ng mga baterya. Ito yan yung niload natin na bumbilya pangkain. So ayan, mag-sample tayo. Ito, halimbawa ito, tumas na yan. Ayan, muhugot yan ng 20 ampere. Puro 12 volts na bumbilya, pinaralel lang natin. 20 ampere yung huhugutin niya sa battery. So pantay-pantay pa naman yan ng ng voltahe, kaya yan, kinakalas ko na. Top balance na natin. Yan yung pinagamit natin pang balance kapag may over voltage na cell. Pag umabot na ng 3.5, kinakabit natin yung bulb. So para okay naman na after ilang araw na pag-observe natin, pantay-pantay na yung pag-charge sa kanya, hindi na tabi-tabingi kasi para-parasa sila ng voltahe. Natanggal ko na yung mababang EH. Ito pinagsama-sama ko rito yung bagsak yung ampere hour niya. So lahat na to hindi bababa ng 300 EH. Ayan, nakakabit. So, meron tayong mga active balancer pa din. Ayan, may nag-blink-blink na yan, walang flash eh. Ayan, lagyan ko ng flash. Sun ko gamit natin, sun ko. Tapos meron din tayo yung Bluetooth monitoring, ito. Si Energy. Ayan, 24 volts. So, para na monitor natin sa cellphone yung voltahe, para hindi tayo mano-mano nagsusundot na itong tester. Ganito kasi, ang hirap pag mano-mano natin inaano sa tester. Ayan eh. Nagmamano-mano tayo na sundot na sa tester para alamin yung voltahe. Na-monitor na natin sa cellphone din. So yan, tirik ang araw. Naka 23 ampere si Pero dito 10 lang. Tapos doon bumaba, may dumaan na kumilimlim. May dumaan na ulap sa labas. So full blast pa rin Naglalaro ang mga bata ng tubig sa water pump. Ayan. So, niya is 53 ampere ang pinapasok nitong LEJoy na 60 ampere. So, nilagyan natin ng extra fan pa rito. At grabe, hindi mo mahuwakan sa sobrang init kung walang extra fan. Ayan. Palo siya ng 67 degrees Celsius pag hinawakan mo to, naku ang init. Tapos binuksan natin yung loob para makasingaw yung coil niya. Pinodified na lang natin, nilagyan natin ng sealant para may awang dun sa loob, nahanginan yung loob niya. Bawas init na rin.
So dati wala yung mga breaker, pinaglalagyan natin ng sariling breaker. Ito yung sa dalawang 550 watts, ito yung sa tatlong 700 watts na naka-series, tapos ito yung isang sa 700 watts na nakakabit dito kay Elejoy na 400 watts. So yan, 30 ampere. To pinag-isa ko pala yung sa battery para nahabol niya yung karga. Yung isa sa battery 1, ayan, B1, 23 ampere pinapasok. Dito sa B2, 25 ampere. So hindi naman nagkakala yung voltahe nila, 13.6 sa 67, 13.8 volts tong isa. So yan, may mga tagging. Ang nagpagulo lang, magpapansit lang ng wire niya itong sa ano, hindi ko pa naayos kasi kararating pa lang, tinaping ko pansamantala tong kay inner key na active balancer saka monitoring. Yan, so i-cable tie na lang yung iba pang mga wire niyan dyan para walang pansit. Ayusin, yun na lang naman yan. Okay na to. So tingnan natin yung maandar na water pump. Yung load niya 6.1 ampere pa rin. Tapos ang kinukuha niyang amperahe, yan, 63 ampere. So hindi siya nagkakalayo dun sa ano. Sa pagmataas kasi ng motor load, hindi nagtutugma eh. Pero halos nagpaparehas lang to kasi hindi ako mag-clamp meter dito. Kapag nakita ko na yan dyan na 6.1, estimated na yun, nasa 60 ampere yung ano niya. 6.1 sa AC yan, sa 240 volts, saka 240 kasi tayo. Kasi malayo yung tinakbuhan ng wire ng pump, almost nasa 300 meters. Ayan, ito dito. Dun sa may kabila nung palaya na yun. Andun pa, so pupuntahan natin. Baba tayo. So ayan yung ano, tatlong rep yung pinapaandar natin. Ayan, isang electric fan, naka 12 volts. Ito naka 220 to, dumadaan ng inverter. So dito na lang tayo nagsiseliko minsan. Ito ay yung sa rep, ito yung sa Canoreco. Ito yung sa dalawang rep, isang electric fan. Bale yun pala yung itsura ng ano, panel natin sa bifacial. So inangat natin siya sa bubong. So mapapansin nyo yung isa doon, ayan yung kulay puti lang, monocrystalline yan na 550 watts. Puro mga Jinko ano, Jinko panels yan. Ayan, so ayan yung ano, tatlo naka-series. Teka, ikutan natin dito sa natin nun sa bahay. Ikutan natin. Ayan. So ayun yung pansamantalang ginamit natin dati, nakalagay siya dyan sa palay no, hindi pa natin naakyat sa bubong yung ano. Yun yung wire na ginamit ko. Ilang kilong ano yan, pinaralel natin. So ayan, kita dito yung ano, ayan, yung tatlong panel na naka-series. So tingin tayo dito sa kabilang side. Yung magulo kong table. Pag ginagagawan dito, hindi ako sa parents ko. Diyan ako naghinang-hinang, may washing pang ginagawa oh. Ayan. So ayan, dito yung side view against the light. Ayan. Ayun, nasa gitna yung isang 700 watts, ay napapagitna yun. Ito yung dalawang 700 watts na dinagdag. Bali apat na 700 watts yung dinagdag ko na yan. So lakad tayo papunta dun sa ano, sa pump na umaandar ngayon ng sabay. So yan, ito yung maglalaro yung mga bata dito sa amin. Yung puno ng mangga namin dito, yan yung mga bunga. So kaunti na lang pinagsusungkit ng mga chikiting eh. So almost nasa 300 meters din galing sa bahay yung tinakbo ng wire. Ayan, may isang palayan dyan sa gitna. Yung lumaylaw na yung nakable dun. Ayan. Yan yung supply ng dalawang pump. Ayan, lakad tayo. Terek na naman ang init. Tirik ang init. Ito yung dalawang water pump na ano, na nakaload.
So, yan. Dalawang 1 HP. So, same model din yan, 1 HP. Sabay, ayan, nakabaon yan dyan. Tapos ito na yung tubo na tumakbo dun sa amin. Ibinaon namin yun sa gitna ng palayan. So wala lang palay ngayon na nakatanim kay mainit. Kaani lang din, tag-init. So yun. So laking tulong din, unlimited na nagamit ng water pump. Lalo na kapag mainit. Wala tayong iniintinding bill sa kuryente. Unlimited gamit sa tubig. Balit yung sa tito ko, ayun, pinapasabay na lang din. Sa kanila kasi itong anong to, drilling na linya ng ano, nakikabit lang kami. So ayan, kapag mainit, nakikisaksak sila dito sa amin. Ayun sa solar. Tapos ayun yung sa Canoreco na yung kulay puti na outlet. Ito yung sa amin yung kulay black na outlet. So yan, yung tumakbo na wire. So ayan dito. So yun, nakakatawa din tingnan, no. Dati ganito pag makulimlim, hirap, nauubusan kami ng ano na didrain yung battery. So ngayon nakaipon-ipon, bumili ko ng 4 na solar panel na 700 watts. Yun nga ginawa natin dito, almost mag 7 days din tayo dito. Ay ang hirap gumawa ng ano, mag-welding sa taas ng araw, parang nililit yun. Gabi namin ginawa yun, paunti-unti. Wala kasi tayong ano na magaling na welder kaya unti-unti lang nating welding. Sa Maynila yung ating kakilalang magaling na welder. Ayun yung itsura dito sa taas. Ayun, sa malayo. Nagigitna yung ano, yung isang 700 watts ng dalawang monong 550 watts monocrystalline. So yan. Ito yung mga sarili namin puno. Ayan, may bunga pa, oh. Pahinugin. Hindi ko alam kung kinalabaw ba to o piko. Ayan, no. Tapos pinatabasa namin ng ano, yung kahoy dun kasi may shadow siya. Ayun na, medyo mainit na nga lang. Bawi na lang sa electric pan na yun. Pinatabasa namin. Ayan, kinalbo yung isang puno. Ayan. Kinalbo. So dami nang tumatawag na customer sa atin, naga-ring yung isa kong cellphone. Ayan, dito sa bahay. Okay na. So ayan po.